Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Vesper and Happy Sabbath. Para po sa ating unang pag-aawitan, awitin po natin ang In the Garden. For our next song, let's sing I Found a Friend. I found a friend, oh, such a friend in love, near and near. He drove me with the words of love, and thus he bound me to be. And brought my heart still close between those ties, which love can savor. And peace that he is mine forever and forever. For the friend, oh, such a friend, he bled, he died to save me, and not alone the grace of life, but his own self he gave me. Not I have my own, I hold it for the giver. Art my strength, my life, my God, art his, and
live in Gabor. So now to watch, to work, to learn, and enter His heaven. I found a friend, oh such a friend, so kind and true and tender, so wise and loving, so mighty and independent. Him who loveth me so well, what purpose than for earth or hell? No, I am His forever. For our opening song, let's all stand and sing all the way. All the way my Savior leads me, like a bird to us beside. And I doubt His tender mercy, but your life has been my guide. And in easy light is gone, hear my faith in Him today. For I know whatever before me, Jesus, knowing all things well. for I know Water before me, Jesus, knowing all things well. the way my Savior Savior leads me, chooses His wine by my tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. And my weariness me falter, and my soul enters within. Wishing from the rock before me, the spring of joy I see. Gushing from the rock before me, the spring of joy I see. My Savior leads me, oh the fullness of His love. Perfect rest to me is promised in my Father's house above. And way to life immortal, bring my flight to realms of day. My song through endless ages, Jesus, lead me on the way. is my song Through endless ages, Jesus, lead me on the way. Para po sa ating opening prayer, inanyayan ko po lahat na lumuhod. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Panginoon, sa mga oras nito ay patuloy po naming binabalik ang aming papurit pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Ama, maraming salamat po sa gabing ito na muli niyo po kaming tinipon upang kami maghandog aming papurit pasasalamat sa inyo. Naway, Ama, sa gabing ito ay tulungan kami, patawarin sa aming mga pagkukulang at pagkakasala upang maging karapat-dapat po ang bawat isa sa amin sa iyong harapan. At naway, gayon din po, Ama, magsasalita po sa gabing ito, ay kubling nawa siya sa iyong likuran. At kayo po ang magsalita sa pamamagitan niya, Ama. At ang amin po mga maririnig na mensahe ay maituon po namin to sa aming puso at isipan at magpalakas pa po ng aming panampalataya. At sa muli niyo pong pagdating dito ay sama-sama po kaming sasalubong sa inyo. Ama, sa gabing ito, ang sisiparito pa po sa iyong bahay-sambahan ay patuloy nawang pakaingatan at gabayan at patuloy na pagpalain. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath po. Ang bahagi ko po ngayong gabi ay tagapagpakilala ng ng ating mga participants ngayong gabi.
Ngunit bago po yun ay atin muna pong kamayan ng ating mga katabi at batiin po natin ng Happy Sabbath. Ayan, salamat po. Tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ni Sister Angel Mascardo. Opening song, All the Way. Opening prayer naman po ni Sister Myra Ranes. At presider po ng inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. Ngayon pong gabi ay meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan. Ang una po ang mensahe ng awit na ipagkakaloob po ni Brother J.R. Ranes at ang mensahe po ni Sister Eliza Mascardo at ang mensahe po ng Panginoon na dadalhin naman po ni Sister Alchin Mascardo. Atin pong isunod ang special song. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you gives a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. And your heart will find the safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. And your heart will find the safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more
to find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, when answers aren't enough, when answers aren't enough, He is there. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabbath po. So, ang part ko po ngayon ay message. Actually po, kinakabahan po ako ngayon kasi parang months na siguro nang huli po akong nag-message sa maraming tao. At, yun nga, kinakabahan po ako kasi aminin ko po ay parang hanggang kanina pong hapon ay nag-iisip pa po ako kung anong itatopic ko po ngayon. Na-busy po ako ngayong week. Kung hindi po ako pinapalala ni Alaysa, TV ko speaker sa Biyernes. Tapos kanina umaga, chat niya ako ulit na ako yung speaker ngayon. At ang plano ko sana talaga ay bibigay na lang kay Papa yung na mag-speaker ngayon kasi hindi nga po talaga ako nakaprepare. Nagtuloy-tuloy yung exam ko ngayong week. Kaya sa awa ng Panginoon ay nakita ko yung health and home sa bahay. Tapos, yung health and home na to, matagal na siya talaga doon sa amin. Tapos, nakita ko yung mga notes ko pa doon. Kasi, dati sa Central, nag-message din ako ng Vesper. At eto rin ata yung dinala ko kasi nakita ko pa yung mga lines ko. So, at nabalikan ko siya ulit ngayon. Na-refresh ako ulit sa topic na ito. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay Jesus prays for us. So, si Jesus ay nananalangin para sa atin. So, meron na po bang sa inyo dito na ipinanalangin ng ibang tao? Parang nagsabi sa kanya na, Alaysa, pinapanalangin ba kita? Ganon. Queenie, sinasama kita sa aking mga dalangin. Sa mga, sa mga kabataan, magandang move yun. Sinasama kita sa aking mga dalangin, Precious. Palagi. Ayan. So, ang topic natin ngayon ay isang tao, isang dakilang figure na sinasama tayo sa panalangin. So, before that, open natin ang ating mga Bible sa Jeremiah 29 verse 12 and 13. Kung meron po tayong mga Bible, ayan, open po natin ating mga Bible sa ating mga holy cellphone. Sa mga cellphone. Jeremiah 29 verse 12 and 13. Yan. Alam ko may mga Bible kayo sa mga phone ninyo. Kung hindi nyo mandala ang inyong mga hard copies. Ito po ang sinasabi sa New International Version. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So tayo po ay yumuko para sa ating panalangin. Let's pray. Maraming banal, nandiyan ka po sa katastasan ng mga langit, pinupuri ka po namin tindakila. Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat na patuloy niyo po kami iniingatan lalo na po sa linggong ito. Nakarating po kami sa Sabado at muli po nakapagpuri sa dakilang pangalan. Dalangin po namin na sa aming pag-aral po ninyong salita. Buksan po aming puso't isipan, namin po itong ma-absorb at aming po magamit sa aming pang-araw-araw. At ito po yung may bahagi din po namin sa iba. Pagpalain niyo rin po ako, Panginoon, sa aking pagsasalita at naway ang inyong presensya at lahat ng aking masasabi ay kalooban niyo po at hindi kalooban na aking sarili. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagdinig sa aming madalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. So, Jesus prays for us. So, yun nga kanina, di ba? Meron ba kayo na experience na may pinag-pray kayo na ibang tao
or naipag-pray kayo ng ibang tao? Kasi way back, 2023, parang yun po kasi yung pinaka mahirap sa akin talaga na year. May nakilala po akong isang tao na very prayerful po siya. Tapos, lahat kami talaga ay nakita kung gaano siya ka-prayerful. Imagine na nagigising siya ng alas 4, mag-pray siya hanggang 6. Ganun po siya mag-pray. Nakita siya nila Dudong kasi nakasama nila sa kwarto. Siya po kung kilala niyo po si Kuya Joseph Umadto. Umadto ba yun? Yung taga Aborlan. Isa po siyang missionary at na-invite po siya namin one time sa Central. Nakasama po kasi namin siya sa seminar. And during that time po kasi nung na-meet ko siya ay sobrang hirap po kasi nung year 2023 sa akin. And one time, chinat ko po siya, sabi ko, Kuya Joseph, meron po akong kinaharap ngayon na problema at wala po ako ibang pagsabihan kasi ayokong sabihin kila mama pati kay papa kasi nga ay ayokong ma-disappoint pa sila kasi sobrang disappointing nung time na yon at ayokong sabihin sa kanila. Kaya kay Kuya Joseph ako nagsabi, sabi ko, pwede mo po ba ako isama sa mga prayer mo na makapasa ako sa ganyan? Kasi ayoko talagang bumagsak nung time na yun kasi parang nasa malapit na, tapos babagsak pa ako nung time na yon. So, lagi niya akong, nagsabi siya na, sinasama niya ako sa mga prayer, nagsasend siya sa akin ng mga Bible verses. Tapos, after nun, hindi lang yung si Kuya Joseph yung sinabihan ko sila, kaya yung mga kilala kong mga Adventist na, nung time na yon yung alam niya situation ko na sila, Kuya Christian, ayan, pinagpipray nila ako nung time na yun na maipasa ko yun. Kasi parang nakita siguro nila yung hard work ko ba sa pag-aaral ko. Then after nun, mga ilang weeks, kasi wala na yung talagang pag-asa, maliban lang sa prayer. Dasal-dasal na talaga, hindi na yung madaan sa kahit ano. Ay, grant yung prayer na yun at yun nga, naging okay lahat nung mga problema ko noon. Tapos, at yung nag-chat ako sa kanila ulit, sabi ko, thank you kuya sa prayer mo, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, lagi niya pa rin akong pinapanalangin kahit na, hindi na tungkol sa studies ko yung pinagpipray niya na yon. So, until now, nagsasend siya ng mga Bible verses at natutuwa ako kasi nakamit ako ng mga tao na super prayerful at nadadamay ako sa pagiging prayerful nila na hanggang ngayon nadadala ko yung habit na yun, na ipag-pray talaga kahit maliliit na bagay na binibigay sa akin ng Panginoon ay pinapasalamatan ko talaga at kahit konting problema lang ay itinatrust ko talaga sa Panginoon yung guidance niya sa akin. So sa atin ngayon, kung wala man po tayong mapagsabihan na ating mga problema, ay meron pong isang mighty prayer warrior tayong kilalang kilala. So, sino po kaya ito? Sino yung mighty prayer warrior natin? Pwede, ayan. Ito po si Jesus, di ba? Kung titingnan natin sa buhay ni Jesus, gaano po ba ka-prayerful si Jesus? Di ba mababasa natin doon sa New Testament, makikita talaga natin si Jesus, madaling araw pa lang, nagpe-pray na siya, mga ilang oras siya nagpe-pray, 2 hours. Tapos tayo, di ba, pag nagpe-pray tayo, gagalit na tayo kapag sobrang tagal na, di ba? Na tayo, bakit ang tagal-tagal mag-pray nito? Si Jesus, nagpe-pray siya early mornings and late nights. At yun nga, nagpipray siya ng hindi lang talaga minuto, kundi napakahaba. And imagine nyo, kung may nagpipray sa inyo ng ganito sigasig na manalangin, ano kayang mararamdaman natin? Siyempre parang matutupad tong panalangin na ito kasi nga grabe ka sigasig nito. So nung si Jesus ay nanalangin para sa ibang tao, ay marami siyang nabagong mga buhay. Nung pinalangin niya yung 5 tinapay at 2 isda, di ba? Yung pinalangin niya yung para sa ibang tao na makakain, di ba? Nagkatotoo yun, naging miracle. So, hindi
hindi lang sa mga ganong sitwasyon, kundi sa mga buhay ng mga tao nung unang panahon ay nabago ito. So si Jesus, pinanalangin niya yung buhay ng iba at hindi lamang sa kanyang sarili. Hindi for him lang ang panalangin niya, for others. Mas madami pa ang panalangin niya para sa iba at hindi para sa kanyang sarili. At sa pamamagitan ng panalangin na yun, na hindi niya nabibreak yung ugnayan nila ng Panginoon, ng kanyang Ama sa langit. So, during baptism, kung mapapansin po natin sa mga movies, nakita rin natin na si Jesus ay nag-pray rin talaga siya. After nung tumingin siya sa langit at nanalangin siya sa Panginoon kasi may kakaharapin na siyang matinding problema, di ba? Nung after niyang mabautismuhan, yun yung kanyang ministry. Pinalangin niya ang kanyang ministry sa Gethsemane. Ayun, di ba? Nanalangin din siya at lumuha siya siya ay nagpawis ng dugo. Yung pawis niya ay naging dugo sa earnest prayer niya na yon, sa passionate prayer niya ngayon, na humihingi siya ng gabay ng Panginoon. So mababasa natin yun sa Matthew 26 verse 36 and 44. So sa John 17, kung hawak po natin mga Bible, sa buong chapter na yon, makikita po natin kung paano ang panalangin ni Jesus. First, sa John 17 verses 1 to 5, ang panalangin niya po ay tungkol sa kanyang sarili. Then, nung sa pagbabasahin naman po natin ang John 17 verse 6 to 19, tungkol naman po yun sa kanyang mga disciples. At sa verses 20 to 26 ay tungkol sa kanyang sa mga sumusunod sa kanya. So kung mapapansin po natin doon sa mga prayers niya na yon, ay hindi lang po tungkol sa kanya yung panalangin. At kapag gagayahin po natin si Jesus, ang panalangin natin ay hindi lang rin po talaga tungkol dapat sa atin. Mas maganda ay susundin natin ang pattern po ni Jesus na ipanalangin po natin yung ibang tao. Kasi may narinig po ako dating sermon na mas powerful ang prayer kapag pinapanalangin mo yung ibang tao at mas more yung panalangin mo para sa ibang tao kaysa sa sarili mo. Yung I think dito ka rin po yung narinig sa week of prayer po natin. So, ang Panginoon, nananalangin siya tungkol sa mga specific people at kung ano po yung mga priorities ng mga tao na yon. At yung paniniwala niya, at itong paniniwala sa mighty prayer ni Kristo ay i-share niya sa atin kung paano niya na-enjoy yung pagmamahal ng Panginoon sa Kanya. So yung unity, yung mutual love and trust, faithfulness, joy, consecration, and mission. Yun po yung gustong i-share sa atin ng Panginoon, ni Jesus na matatagpuan po natin kay Kristo. So, without a doubt, hanggang ngayon po, si Jesus ay namamagitan pa rin sa atin, sa ating mga pananalangin. Ibig sabihin po, habang tayo nagpipray dito, ay pinagpipray rin po tayo ng Panginoon na makarating po sa Ama yung ating mga panalangin. So without a doubt, this prayer of intercession was and continues to be effectual in the lives of believers. So, and not only that, every time na si Kristo, na yung mga faithful followers si Kristo ay sama-samang nananalangin sa Kanya, ay yung mga petition, yung mga kahilingan ay nasusunod. Kaya nga po tayo, di ba, may mga week of prayer, meron din po tayong midweek, sama-sama po tayo nananalangin. Kasi, ito po yung time na kung saan yung mga prayer po talaga natin ay na-fulfill ng husto. So, meron po yung mga experiences sa mga buhay ninyo na kahit hindi nyo po mapansin ay may mga prayers kayo na natutupad talaga kapag share nyo dito sa simbahan at ipinapanalangin ng karamihan. At times, we may excuse ourselves from uniting with Christ in prayer. Ayan, meron po tayong pagkakataon na hindi tayo nakakapag-pray kasi nga busy yung ating schedule. Pero, hindi po yun. Pero, kung sasabihin po natin na wala tayong oras manalangin, yun po yung
parang sinasabi na rin po natin sa ating mga sarili na wala tayong time para mabuhay. Kasi yung prayer po is the breath of the soul. Ito po yung ating hininga ng buhay. Makikita po yun sa Gospel Workers, page 254. Writings po ito ni Ellen G. White. Ayan, ang panalangin daw ay hininga ng ating buhay. At yung excuse na wala tayong time manalangin ay walang sense. Kasi ibig sabihin nun ay wala tayong time huminga. And how ridiculous it would be for someone suffocating for lack of air to protest that he has no time to breathe, di ba? But it isn't this frequently the case in our spiritual life? So si Jesus ba, busy ba siya nung time na yon? Nung sa kanyang ministry, busy ba siya? Di ba busy si Jesus? Lagi silang umaalis, lagi silang pumunta sa ibang lugar. Pero nakita nyo ba na nagtumigil siya sa panalangin? No, wala tayong mabasang scripture na si Jesus ay nag-stop na mag-pray sa Panginoon. So even kapag susundin natin ang pattern ni Jesus, lumakad tayo na sa ayon kay Jesus, ay dapat hindi nakakahadlang yung ating pagiging busy sa life, sa ating pananalangin. So eto, no other life was ever so crowded with labor and responsibility as was that of Jesus. Nung panahon ni Jesus, walang mas ikabibisi pa sa ginagawa ni Kristo at nakakapagod. Kasi yung responsibility ni Jesus ay napakalaki at wala siyang panahon magpahinga. Pero nakakapanalangin pa rin siya noong panahon na to. Hanap pa rin siya ng pagkakataon para lumuhod at manalangin. Ganon ka-constant. Ganon ka-constant yung communication niya sa Panginoon. So si Kristo ay lagi niyang sinasabi na para sa ating lahat na ipinapanalangin niya tayo. So, anchored in intimate communion with His Father Jesus, fervent prayer for others were prevailing. Example dito ay si Peter, isa sa kanyang mga disciples. So, alam ni Jesus na, di ba during ng Last Supper, parang na-mention na si Simon ay, si Peter ay may gagawin na i-deny niya yung Panginoon. So, alam niya ni Jesus na si Satan ay after him. Kaya, binalaan niya si Peter. Sabi niya, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. So, ito po ay makatagpuan sa Lucas 22 verse 31. So, dahil doon ay ipinapanalangin ni Jesus si Simon. So, di ba nung bago maging disciple si Peter, ang pangalan niya di ba talaga ay Simon. So bakit siya tinatawag ni Jesus na Simon? Kasi yung name na Simon ay, ang ibig sabihin nun ay listen. Listen. And dalawang beses niya po sinabi kay Peter na Simon, Simon. So, kinakatch niya talaga yung attention ni Simon. At si Jesus, gusto niya na si Peter ay maging alert and attentive sa maaaring mangyari sa kanya at sa sasabihin ni Jesus. Ano kaya yung crucial warning ni Jesus para sa kanyang mga disciple? Ito yung warning tungkol sa adversary, tungkol kay Satan sa paglapit ni Satan sa kanyang mga disipulo. So si Satan ay pinipurso niya talaga na si Peter ay ma-destroy. Yon, para masira yung ministry ni Kristo. So, ayun. So yun yung focus ng mission ni Satan, ang hanapin at sirain yung mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo. So, intimidated by evil, so lagi nating na i-encounter yung iba't ibang problema na binibigay ni Satan sa atin. Nakafocus tayo sa attack ni Satan. Lagi nating, di ba, napansin niyo doon sa sinabi ni Simon na parang nag-promise ba yun siya kay Jesus na
na hindi yun mangyayari. So parang instead na mag-pray siya at mag-join hands siya kay Jesus, ay naging mas worry siya kay Satan. Parang mas binantayan niya kung ano yung pagsubo, kung ano yung gagawin ni Satan kesa sa lumapit siya kay Kristo. So, ayun. So, we focus on Satan's attack kahit ngayon sa ating panahon, nakafocus tayo kung ano yung bibigay sa atin na tukso ni Satan, imbes na lumapit tayo kay Kristo ng husto. So, ayun, we see Satan lurking around every corner and hiding behind every bush. And Satan delights to have all the attention he can get. Ayun, sa kay Satan na tayo laging nakatingin at hindi na natin napapansin na yung meron naman pala tayong kasamang, nandiyan si Kristo na kasama natin at sa pamagitan niya ay hindi tayo maapektuhan ni Satan. Yet what Satan does must never be viewed in isolation from what Christ does. So, let Satan desire to have as much as he wants to. So, si Kristo, dinidesire niya na magkaroon tayo ng higit pa. So, his desires eclipse Satan's, rendering it null and void. So, nung panahon na yon ni Simon, kahit na nananalangin, pinapanalangin siya ni Jesus, si Peter, kahit pinapanalangin siya ni Peter, ay, yung pananampalataya naman ni Peter, wala naman. So, tandaan natin, pinagpipray po tayo ni Jesus, pero nasa atin pa din yung faith, kung maniniwala tayo sa Kanya at sa panalangin na yon. At yun nga, yung faith ni Peter ay nawala at dininay niya si Jesus ng 3 beses. Even Christ himself would not impose his will on Peter. Tandaan po natin na si Kristo ay hindi niya pinipilit yung kanyang kalooban sa atin. Meron di ba tayong tinatawag na free will? Hindi niya pinipilit yung kagustuhan niya sa atin. At kagustuhan po yun. At itong pangyayari na ito kay Peter ay pinili niya po iyon. Kasi meron naman siyang pagkakataon na damayan si Kristo sa kanyang panalangin. Pero, mas tiningnan niya kung ano yung, mas binantayan niya kung ano yung tukso na ibibigay ni Satan. Hindi sana mag-fail yung kanyang pananampalataya kung siya ay nagtiwala ng husto sa Panginoon. So it was said of Daniel's and his companions' prayers that in faith, they prayed for wisdom and they lived their prayers. They placed themselves where God could bless them. So yun nga, di ba? Sabi ni Daniel, nanalangin sila ng kaalaman sa Panginoon at yung prayer nila ay ibinigay talaga nila. Parang binigay talaga nila yung panalangin nila at nililapit talaga nila yung sarili nila sa Panginoon. So tayo po ba, pag nananalangin tayo, ano po ang iniisip natin sa panalangin na yon? Katulad po ba tayo ni Peter na parang, okay, babantayin ko na lang kung ano yung tukso na nasa paligid sa akin at tsak naman ay maiiwasan ko yun. Diba? Parang naging confident siya na kaya niya yung nalampasan yung kanyang pagsubok na yon. Mayroon siyang pride na inaano sa kanyang sarili. Imbes na ibigay niya ang buong kanyang sarili sa Panginoon, ay nilihis niya yung kanyang pag-iisip na kaya niya ang lahat. So not much time elapsed. However, before Peter learned the value lesson of humility, yun nga, siya ay remorse. Siya ay nagsisi doon sa kanyang ginawa at siya ay namuhay ng mayroong na nagbigay talaga siya ng sincere prayer palagi kay Jesus for repentance. Even in this apparent failure Christ gained, the final victory in Peter's life. So yung sincere prayer ni Peter ay hindi lang yun nakapag-solidified ng kanyang commitment kay Kristo, but also pinalakas nito yung kanyang pananampalataya. Pinalakas rin nito yung pananampalataya ng nangakarami.
Imagine po natin kapag tayo ay nasa gitna ng mga terrible crisis, ayun nga, ng mga pagsubok, ano po yung mararamdaman natin na si Jesus ay ipinapanalangin talaga tayo sa ating mga pangalan at sinasabi niya na ipinapanalangin tayo. Kung ang faithful friend nga natin ay sinasabihan tayo na ipinapanalangin tayo, ay nakakaramdam na talaga tayo ng sobrang sesaya natin na may nananalangin sa atin. Paano pa kaya kung si Kristo mismo ang nananalangin sa atin, di ba? But Jesus is no ordinary praying friend, di ba? Siya ay tinatawag din na Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Diba? Isaiah 9 verse 6. At ipinapanalangin niya tayo, katulad ng pananalangin niya kay Peter. At si Satan ay hindi makakalapit sa atin. Kasi si Jesus na mismo ang nagdi-deal sa kanya. Sabi nga dito, sabi nga sa The Desire of Ages, page 131, ito po ang sinasabi, Satan trembles and flees before the weakest soul who finds refuge in the mighty name of Jesus. Kung pinapanalangin po, wag na nating balaking pang kalabanin si Satan. Yung mga tukso niya, ialay na lang natin talaga kay Kristo ang lahat ng bagay na meron na hinaing natin. Ayan. So kasi si Kristo po ay kapag tayo ay nagsisik ng refuge sa Kanya, si Satan na po mismo ang lalayo sa atin. Kasi siya po ay takot kay Jesus. If you truly believe that the Son of God Himself is praying for you, so hindi ba tayo ay magiging mas mapanalanginin na? Yet this is Christ's reality for you. Alam ni Kristo ang ating mga panalangin. Alam niya kung ano yung mga problema na kinakaharap natin. Alam niya yon kahit hindi natin sabihin, kahit hindi niyo nasabi sa mga kaibigan niyo, kahit hindi niyo pa nababanggit, alam niya yung kinakaharap natin. At higit sa lahat, si Kristo po ay, He cares for us. Na yung mga panalangin po niya na inaalay sa Panginoon ay tailor fit sa atin, sa ating mga pangangailangan. So kapag si Jesus ang nanalangin sa atin, alam niya po lahat na ating mga burdens, yung mga kinakaharap nating mga dangers, at yung ating mga paghihirap. At ayun, siya na po yung bahala na i-feel yon sa kanyang mouth para in behalf sa atin ay maisabi niya po iyon sa Ama. He fits His intercession to the needs of each soul as He did in the case of Peter. So, syempre naman, di ba, hindi naman, porket alam na natin na si Kristo ay pinapanalangin natin, hindi na tayo mananalangin, di ba? Kaya nga, di ba, may verse, saang verse yun siya sa Bible, na kailangan pa rin natin sabihin yung ating mga panalangin. Ito nga sa Luke 11 verse 9, di ba? Sinasabi dito, so I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock on the door, it will be open to you. So gagawa pa rin tayo. Hindi pa rin tayo ma-assure na ganon. Kailangan pa rin natin makipag-usap kay Kristo. Although, alam niya kung ano yung ating mga pangailangan, ay need pa rin natin sabihin sa Kanya. So, moreover, with a praised hand He pleads, I have graven thee upon the palms of my hands. God loves to hear. Ayan, God's love to hear. Gusto ni Kristo na marinig yung ating mga panalangin. At, yun nga, at God's love to hear our prayer and respond to the pleadings of His sons. So isn't it amazing na si Kristo, na si Jesus ay hindi lamang nagpe-pray passionately for us, but also adopt His mighty prayers na according din sa ating mga pangangailangan at problema. So what an act of condensation on His part to take His perfect prayer and adjust them to our imperfect prayers and short-sighted human petitions. Tandaan po natin sa ating pananalangin, di ba, ina-address natin kay Jesus yung ating prayer. Kasi siya po yung tagapamagitan natin sa Panginoon. At sa pamamagitan po noon ay
ma-deliver yung ating mga prayer sa Panginoon. Imagine natin na tayo ay mayroong isang mighty warrior na nag-usher sa atin na ipananalangin tayo sa Panginoon. Siguro parang ang powerful na natin sa part na yon na meron talaga tayong kasangga sa lahat ng ating mga problema. So, bago po ako uupo, iliiwan ko po sa inyo ang favorite verse po namin magkakapatid. Ito po ay matatagpuan sa 1 Thessalonians 5 verse 17. Pray without ceasing. For the Lord, sunod? Ano po? Ano na yung verse? 1 Thessalonians 5 verse 17, pray, sabay-sabay po tayo, pray without ceasing for the Lord. 1 Thessalonians, yun lang pala. Sorry, naghalo-halo na. Ayan, pray without ceasing. Kala ko, tulog na kayo, buti naman. So, yun nga po, tayo po ay manalangin patuloy sa Panginoon at si Kristo na ang bahala na i-deliver yung ating prayer sa Panginoon. So, yun lamang po at happy Sabbath po sa ating lahat. Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin ang Sweet Hour of Prayer. Tayo po ay magsipagtayo. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, most we
Let's pray. Manayang banal, at ka po sa tastasan ng langit, pinupuri ka po namin dinadakila. Panginoon, nagpapasalamat po kayong patuloy sa inyong patuloy na pagmamahal sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na inyo po kayong patuloy na inilalapit sa nagpapasalamat po kami na pinapatuloy niyo po kami sinasama sa inyong mga dalangin, sa lalo na po sa pagkapatawad na ipinaparating niyo po sa Panginoon. Jesus, maraming salamat po. At ikaw po nawa ang siyang patuloy na magabay sa amin at mag-guide sa lahat po na kayong gagawin. Ang inyong kalooban po nawa ang siyang palagi na kayong masunod at turuan niyo po kami palaging manalangin. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagdinig sa inyong mga dalangin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal. Ito po aming hilis. Pangalan ni Jesus. Amen.